So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Isang magandang araw mga kababayan. Ito po ang News That Matters na naman. Nagbabalik po dito para ating panoorin itong si Auntie Claire mga kababayan, na kung saan puro na lang depensa ang ating narinig sa kanya. Wala man tayong narinig na tungkol dito sa mga kulong, yung mga kung ano yung progreso ng ating ekonomiya, puro na lang pagdedepensa ang ginawa nito araw-araw mga kababayan. Pero bago tayo manood sa video na yan mga kababayan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa mga kababayan. Eto, tumulak na po tayo dito kay Auntie Claire. Nasaan ka na ba? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Hindi po natin nakikita nagbubumerang ito. Pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. O yan mga kababayan, narinig nyo ba si Auntie Claire na itong taong bayan pa daw yung naglilihis dito sa mga corruption na nangyayari dito? Ayon sa pagkakasabi ni Auntie Claire dyan sa interview niya mga kababayan, nagkabaliktad na no mga kababayan, tayo tayo pang mga tao na tayo na ngayon nanakawan, tayo pa yung naglilihis dito sa mga kaganapan dito. Ay nako po Auntie Claire, ang gulo mo talaga. Kung makapagsalita ka, tapang-tapang. Ayan yung sinabi ni Richard Mata, Marcos ba ang apelyido ni Auntie Claire? Pati issue magkakapatid ang tapang-tapang pa rin niya. Parang bunso lang. Ay nako Auntie Claire. Ayan si Auntie Claire talagang legit, talagang palengkera po yan mga kababayan. Hintayin niya, magandang maglaban yan sa balitaktakan si magkamatch sila ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Hanga ako dyan kay Clara. Mahirap talagang magtanggol sa napaka-indefensible position. Anyway, yung sinasabi, wala sa opsyon ni Presidente Marcos Jr. na mag-resign, mukhang nakakalimutan ng Malacanang na in every crisis that affects a government, whether in this country or in other countries of the world, the option of resignation by the highest official of the land or other Makinig ka, officials Auntie Claire, that are embroiled in controversies, yung mga umahawak ng kapangyarihan sa isang pamahalaan na nauugnay sa isang kontrobersya na pinagmumulan ng pagkagalit ng sambayanan o ng taong bayan na nagdudulot sa kanila ng disgusto at pagkadismaya at napipwerso silang lumabas sa kalsada upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at sa ibang bansa ay humahantong sa karahasan. Yan pong option ng pagre-resign ay kasama yan sapagkat pag ang bayan, taong bayan, ay galit at gusto nilang palitan ang pamahalaan na kanilang nilikha para sa kanilang proteksyon. Ito pang sila'y pagsilbihan. At ito'y bigo na. Talagang ang option mo dyan, either magbitiw ka sa tungkulin upang ikaw hindi na mapunta sa panganib, hindi na either ikulong ka, o kagaya ng nangyari sa Nepal, sa iba pang mga lugar. Yes. Kung sa Japan naman nag-suicide na lang, papakamatay, kahihiyan.
magre-resign ka na lang. Option talaga yan upang mapanatili mo ang kapayapaan at kaayusan sa isang bansa. Pag ito'y may isang krisis na nagkakagulo at ikaw ang dahilan ng kaguluhan yan, na nilikha mo dahil sa iyong kapabayaan o kaya naman dahil sa iyong pagkamit ng mga katiwalayan o paglabag sa karapatan ng mga mamamayan, eh talagang option niyang magbitiw sa tungkulin. Sapagkat ang ibang option niyan is the people will overthrow your government or the military will take over. Yes. Yan ang mga options, kasama yan. Pag hindi mo i-consider na option yan, eh, ibig sabihin, nakahanda ka na bitayin ng taong bayan. Nakahanda ka i-overrun ka ng mga nagrarally, nagpo-protesta. Kaya dapat kasama yan sa option upang maging mapanatag ang taong bayan at mapanatag na rin ang iyong pamilya. Lalong-lalo pa nga dito sa ating bansa ngayon, eh ang pamilya ng presidente ay nagkakawatak-watak. Sila ang kaya dapat talaga yung option to resign should be considered. Hindi dahil inaamin mong may kasalanan ka, kung hindi dahil hahadlangan mo ang maaari o iiwasan mo ang maaaring matugong pangyayari sa iyong bansa. At pag may nangyari yan, blood will be in your hands. Maraming karasan, may mga namatay, eh, ikaw ang mananagot niya, nasa kamay mo yan. Kasi, pwede mo namang iwasan sa pamamagitan ng pagbibitiw sa tungkulin. Kaya it should always be an option. And it has always been an option ang pagre-resign o pagbibitiw sa tungkulin. Ayan. Pero Atty. Sal, yung isa Sadya umanong paingayin ang issue. Eto mga kababayan, matindi ngayon yung away ng magtita ngayon mga kababayan. Na itong si Sandro Marcos at saka itong si Senator Amy. Kasi sinabi ni Sandro Marcos na di daw tunay na magkapatid si Senator Amy at saka si yung tatay niya si Bongbong Marcos mga kababayan, na kung saan hindi raw totoong anak si Senator Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, nagalit naman itong si Senator Amy dahil nga po dito sa ingay lang daw po ito ni Sandro, sinasadyang nagpapaingay lang daw itong si Sandro dun sa pahayag niya mga kababayan. Ngayon, dahil sa galit po ni Senator Amy, sinabihan niya itong si Sandro Marcos na hinamon yung administration na magpa-follicle test itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Ito dahil nga dun sa sinabi, naggustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid, isa lamang ang solusyon. Ito ang resback ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Magpapa-DNA test ako. Pero sa isang kondisyon, ang sabi ni Senator Amy, papa-hair follicle test naman yung ating presidente mga kababayan. Nako, matindi itong away ng magtita mga kababayan. Away pamilya na to, matindi na to. Talagang ibig sabihin hindi na taka-haka lang kasi matindi na mga nag-aaway na, mga pamangkin, tsaka magtita. Siyempre, pagka nakipag-away ka sa tita mo, matinding usapan na yan. Ibig sabihin, personalan na yan, no, mga kababayan. Ito naman ang resback ng palasyo, mga kababayan, ni Auntie Claire. Dito sa pinost ni Senator Amy Marcos na yan, yung magpapa-DNA test siya. Pero sa isang kondisyon, magpa-hair follicle test naman itong si Bongbong Marcos. Ito naman ang resback ni Auntie Claire, mga kababayan. Sa isang palace briefing nitong Martes, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi magpapadikta ang Pangulo sa anumang kondisyon mula sa sinumang kritiko. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers,
pag-uudyok ng mga obstructionist. Nakita nyo mga kababayan na talagang ayaw pa rin nilang mag-hair follicle test itong ating presidente. Na kung saan ayaw ni Bongbong Marcos, mapanay pa rin ang deny. Ba't di kaya siya magsalita in public para marinig natin yung pahayag niya? Kung talagang sincere talaga siya na ayaw niya follicle test dito mga kababayan. Pero itong palasyo mga kababayan, yung tinatanggi pa rin nila yung mga sinasabi neto yung pasabog daw ni Senator Amy mga kababayan sinang-ayuna hindi sumagot ang palasyo dun sa pasabog ni Senator Amy mga kababayan na kung saan hindi daw talaga pagmamalasakit tong ginawa ni Senator Amy dito sa kapatid niya kundi isa itong malaking pagkakamali ni Amy Marcos mga kababayan. Pakinggan natin si Auntie Claire. Balik tayo dito kay Auntie Claire. Balik tayo dito kay Auntie Claire. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira Yan. sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. Matindi yung away nito mga kababayan. Pati ito si Liza Araneta Marcos. Nag-post din ng kanyang resback dito kay Senator Amy dun sa pagpo-post niya na yun nagko-cocaine silang dalawa na mag-asawa na bangag lagi to si Marcos nung gobernador siya diyan sa Ilocos. Ito naman yung sinabi ni Liza Araneta mga kababayan. I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister. And I respect Mami Imelda. Pero yung mga statement mo fake. Kasing fake ng mukha mo. Sagwa ng mga labanan nila mga kababayan, no? Matindi na to. Kasi asawa na ng kapatid niya, hindi na sila nagre-respetuhan. So kanina si Sandro, ngayon si Madam Liza Araneta, talagang matindi na. Matindi na yung labanan nila ng mga Marcos mga kababayan. Personalan na to, hindi lang politika kundi personalan na. Talagang away magkapatid talaga mga kababayan. Tignan mo, di ba? Pero ito. Doon sa sinasabi ng nagkapagsalita palasyo na hindi sila presidente raw ay hindi papayag o hindi susunod sa mga demand na magpalagay na o magpa-isa ilalim ng hair follicle test sapagkat resulta yung nakaraang drug test niya. Yeah. Yan po yung matagal na rin napag-usapan na yung napasailalim ng drug test ay kulang at sa ating medisina, sa siyensya, kinikilala ang hair follicle test na siyang pinaka-tunay at epektibo Yan. at hindi mo mapasisinungaling nga na resulta kung ang isang tao ay drug addict o lulong. Kasi nga po mga kababayan, ayaw magpa-follicle test. Ayaw pumayag ni President Bongbong Marcos na dun sa hamon ni Senator Amy na magpapa-DNA test ako, Bongbong Marcos. Napapatunayan ko na magkadugo tayo na yung nag-iingay lang yung si Sandro Marcos na yung pinost niya na hindi raw ako tunay na anak. Ipapaglalaban ko yan ang sabi ni Senator Amy. Magpapa-DNA test ako. Pero sa isang kondisyon, magpapa-follicle test ka naman. Yun, pinabulaan ni Auntie Claire, mga kababayan, yung follicle test na malinis daw ang panayang depensa niya na malinis daw ang ating presidente. Ba't di magpa-follicle test? Sa droga. Ngayon, hindi yung pinag-uusap yan ang demand ng tao. Ang pinag-uusapan daw dito, ang presidente ay inaakusahan na isang Drug addict, lulong sa droga. Addictus. Bago pa nagsalita yung kapatid, matagal na hong sinasabi yan. Marami na ang totoo na talaga
sa totoo lang, gaya ng sinabi ko sa inyo, open secret yan sa mga nakakakilala sa kanya. Mga kaibigan niya, yung ginagalawan niya, alam lahat yan. Ang pinag-uusapan, no, kung presidente ka ng bansa at nagiging issue kung ikaw nga ay addict sa droga o hindi, Addictus. bilang presidente ng bansa, tungkulin mo na yan ay pasinungalingan sa pamamagitan ng kapanipaniwalang pagsusulit o test. At sa ating siyensya, yung hair follicle test, ang talagang tunay na magpapakita kung ikaw nga ay lulong sa droga o hindi. Kaya isang tungkulin ng isang presidente, and for that matter, any public official or any person being accused of being a drug addict, since there have been reports, there have been validation coming from his friends, his other colleagues. Marami na ho yan. Kaya since masyado nang naging controversial yan at nagiging sanhi ng unrest, ay kailangan talaga bilang presidente, gawin mo na. Bakit ba matatakot ka naman sa hair follicle test? Kung talagang totoo na yung una mong drug test na hindi kompleto ay nagpakita hindi ka na o hindi ka drug addict, ba't di ka magpa-hair follicle test? Para Yeah, matapos tama. na yung issue niya. Kasi, the more you refuse to undergo such hair follicle test, the more people will believe that you are under the influence of Of drug drugs. addiction. Malay natin mga kababayan, itong si PBBM nagpapakondisyon muna bago magpa-follicle test mga kababayan, di ba? Siguro yun tawag dito yung antioxidants, yung para matanggal lahat ng mga chemical sa katawan niya, saka magyayabang na magpapa-follicle test. Pero kung talagang hindi ka talaga drug addict mga kababayan, kung wala ka talagang hindi ka gumagamit ng droga, anytime, any moment, magpapa-drug test ka na. Magpapa-drug test na yung sinong tao katulad niya. Hindi siya nagda-drugs. Talaga anytime, right away, harap-harapan, camera, video andyan, online, naka-online. Tapos pagkatapos ng test, titignan yung drug test. Mabilis lang naman yung drug test eh. Katulad pag nagpapaano tayo, paparin yun ng lisensya, di ba mga kababayan? Mabilis lang, malalaman mo na kagad. Ibig sabihin kasi mga kababayan, addictus tong presidente natin. Malakas sa polvoron mga kababayan. Siguro to mga kababayan, lagi nang bumibili lagi tong pupunta sa Goldilocks. Kasama niya si Auntie Claire. Bumibili sila ng polvoron doon. Kaya nahahawa na rin to si Auntie Claire. Hindi matitigil yan. Yan lamang ang paraan. Now, punta naman natin yung kapatid. Apa. At yung sinasabi, pero sabi, fake naman daw yung news na yun. Apa. Namang katakataka. Kung ang unang ginang ay pagtatanggol niya ang kanyang kapiyak. Yan. At Nako. ikikriticize niya ang kanyang sister-in-law. Gaya na po ng sinabi ko sa inyo. No? Sa akin, si Amy Marcos ay zero credibility with respect. Hindi doon sa sinabi niya bilang kapatid. Nice, attorney. Ang kino-question ko sa kanya yung ginagawa niyang pagbabalat kayo at ang kanyang paggamit sa mga tao at kalakaran kung ito'y pabor sa kanya. At pinakita ko po sa inyo na itong babaeng ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan sapagkat iba ang kanyang kinikilos, iba ang kanyang pinapahayag pagdating ng panahon na mapapatunayan mo kung totoo nga o hindi. Hindi ba? Sabi ko po sa inyo, nung
nagkaroon ng kampanya ang Presidente Marcos Jr. Mhm. Yanong si Jaime Marcos ay init siya puwera yan sa kampanya. Hindi yan nakapasok sa major campaign rallies. Nako, kawawa naman Dahil si nga, Senator Amy. Meron silang personal na alitan ng magkapatid at most likely hindi sila kasundo ng kanyang kabiyak. Ayan mga babayan, narinig natin dito kay Attorney Sal Panelo, the former presidential legal advisor ni Tatay Digong, mga kababayan. Anong nangangampanya ito si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, mga kababayan, ay hindi nakakasama itong si Senator Amy na mismong kadugo niya. Ayon na sa pagkakasabi ni Attorney Sal Panelo na kung saan itong si Bongbong Marcos at saka itong si Senator Amy ay hindi na talaga magkasundo mula nun. Siguro dito, at dahil dito nga hindi sila magkasundo ni Liza Araneta Marcos, mga kababayan. Siyempre pati itong si Bongbong nadamay na. Alam mo naman, mga kababayan, pagka ganyan ibig sabihin under desaya ang presidente natin. Ibig sabihin, mga kababayan, meron na tayong logic ha. Under desaya, di umano sigurong under desaya ang ating presidente. Kasi kung galit yung asawa niya dito sa kapatid niya, pati si Bongbong, pati itong presidente natin, nadadamay na rin, hindi na makaporma. Kawawa naman si Senator Amy na kaya nag-addict-addictus yung kapatid niya, hindi na makontrol ng kanyang ate kasi nga dito sa asawa niya, takot siya, sunod-sunuran. Baka ito nga po, mga kabayan, ang lahat ng nagpapatakbo dito sa gobyerno natin. Kung ayaw niya, imbis na mapapaganda yung bansa natin, ito ang umaangal, itong si Liza Marcos, mga kababayan. Kaya pala hindi magkasundo dahil ever since, hindi na magkasundo tong dalawa, si Senator Amy at si Liza Araneta, mga kababayan. Natural. Hindi ka talaga papasamahin. Kasi, gaya ng pinaliwanag ko na rin sa inyo, itong si Ivy, producer ng isang pelikula, kaugnay sa kanilang pamilya, at ipinakita niya ron na siya ang bida at ang kontrabida ang pasaway yung kanyang kapatid. At ang mga bali-balita noon, talagang itong si Ivy, inaapi yung kanyang kapatid. Kaya, matindi, guys. hindi mapapasinungalingan at pwedeng kapanipaniwala na may reaction ang kapatid niyang, kakabatang kapatid niyang Presidente Marcos Jr. At kung hindi niya pa kasundo yung kabiyak, lalo na, talagang hindi ka pasasamahin. Alright. Madalit sabi, nanalo. Under. Pero, hindi ho siya napasama. Kumbaga, she did not have the good graces of Malacanang. Kaya nagsimula siyang batikusin. Marami siyang mga pahiging, parinig, laban sa kanyang kapatid. Sa administrasyon, yung mga opisyal na mga gawain, conference. And yet, at the same time nga pala, pinapakita niya na siya ay nasa panig ni Day Sara Duterte, kaibigan, at paliliwala siya kindan. Ano nangyari? Kaya pala, mga kababayan, na magkadikit, mas malapit ang loob para sa akin lang, ni Senator Amy dito sa mga Duterte dahil nga itong mismong kapatid niya ay hindi siya pinapansin ng bunso niyang kapatid, hindi nga pinapapasok dun sa kampanya nung sa presidente. Tinatabla ni Bongbong ang kanyang ate, na mismo ang kanyang ate pa ha. Kasi nga po, mga kababayan, kung talagang ayaw kasi ni Liza Marcos na makita yung si Senator Amy, wala na magagawa ito si Bongbong Marcos dahil nga Andres Desaya tong presidente natin. Kaya itong si Senator Amy, kahit na mahal niya yung kapatid niya, syempre bilang ate, hindi siya, inechupera siya. At takot-takot na batikos ang pinailan lang niya laban sa administrasyon Marcos. Pero nung tumakbo siya ng senador, hindi ba, sumama siya sa administration ticket ng kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat, delikado siyang hindi manalo kung nandun siya sa oposisyon na walang pera, walang organisasyon. Samantalang dito sa administrasyon, bagong halal ang kanyang kapatid, di mabango pa. May pera pa. At ang mga local government, mga LGUs, gobernador, mga mayor,
pag yung presidente bagong halal, talagang lahat gagawin niya. O anong kagustuhan ng presidente, pagbibigyan nila. Kaya sumama siya. Pero ano nangyari? Dahil nga sa kanyang doblikarang posisyon, nandun yung pro, nandun yung con, di malaman kung sino siya. Ang tao, nawala ng pagtitiwala sa kanya, kaya bumagsak ang kanyang rating sa mga survey. Mhm. Mawawala siya doon sa winning candidate sa senatorial. Kaya anong ginawa niya? Nung makita niya, naku, delikado ako. Umalis siya sa unity. Mhm. Doon sa hindi sa unity. Umalis siya doon sa administration. Sa lakas. Sa federal. Yung partido nila. Umalis siya doon. At bumanat siya. Sinabi niya, hindi ako pupunta niya. Dito ako kay Inday Sara. So, nakita ko natin, pakita niya, magkasama si ni Inday, sinamahan pa siya kung saan. Palagi siya kasama. Palagi siya nakabuntot, nasa tabi. Mhm. Kasi kinukuha niya, nililigawan niya sa pamamagitan ng public appearances with the Vice President. Na talagang malapit siya. Kaya mga Duterte followers, okay ito. Ayun. Dito tayo. So, nawala siya sa administration party. Pero dahil nga sa kanyang doblikarang personalidad, sa kanyang mga posisyon sa politika, bumagsak ang rating. Mm. So, anong ginawa niya? Pwede. Bilang senador, naglunsad siya ng investigasyon sa pag-aarestong iligal sa ama ni Inday Sara, si Presidente Duterte. So nagpakitang gilas na naman siya doon. Kasi makakatulong yun sa kanyang kampanya. Pero pinuna ko po siya, kung matatandaan niyo. Pinuna ko siya sapagkat ang bibig mo ay sinasabi mo, Inday Sara ka, friends forever, hindi mo siya iiwanan. Pero nung inaresto si Presidente Duterte, ama ng iyong kaibigang matalik di umano. Mhm. Nung siya'y nasa Villamor sa gate na hindi siya makapasok, kasama si Bongo na senador, Vice Presidente, ito, abogado pa. Sinasalbahe si Presidente Duterte nung si General Torre de Remulla at kung sino-sino pa. Mhm. Pati ang Binuli-buli. Executive Secretary, pinusasa nila. Si Lidaldea. Salbahay talaga tong mga Pati yung si administrasyon Attorney na to. Delbra Pinitsira, madalit sabi, nabastos na, nalabag pa ang kanilang karapatan. Pero itong si Amy Marcos, tumahimik nung araw na yon, March 11. Naku. Tumahimik. She was quiet at hindi man niya inalalaya ng kanyang kaibigan sa Villamor Air Base. Naku po. Wala siya. Hanggang isang linggo, tahimik pa rin. Tahimik na tahimik. Delikado pala tong nagalit ng pasabog tao, ni matindi pala tong pasabog ni Attorney Sal, mga kababayan, ano? Na itong si Senator Amy ay 50-50. Ayon kay Senator ayon dito kay Attorney Sal Panelo na narinig nyo, mga kababayan, di ba? Nung makita niyang galit ang taong bayan, bigla, saka lang siya nagsalita. Saka lang siya naglunsad ng investigasyon na yan. At pumuporma na naman siyang kakampi. O yan. Yan ang kanyang estilo. O, pagkatapos, anong nangyari na ngayon? Eto ngayon, meron naman bagong skandalo. Yun. Katiwalian. This time, talagang galit na galit ng tao. Nagkakaisa sila. Iba-ibang layunin. Yung isa, Marcos resign. Yung isa naman, transparency, accountability. Yung isa, pasta. Ayaw na namin sa'yo. So, anong posisyon niya? Nakita niya na ang lakas na naman ng panawagan ng paalisin ang pangkasalukuyang pamahalaan Yes. at ibalik ang ligasiya ng mga Duterte. Madalit sabi, sa 2028, pag nagkaroon ng halalan, unless na ma-overrun may events,
napakalakas ng Sara Duterte at makakabalik ang Duterte sa kapangyarihan sa pamamagitan ni Inday Sara. Pero attorney, nakita niyo ba yung post ni Larry Gadon kahapon? Yabang-yabang niya, sabi niya na wala daw makakatalo. Wala daw panalo itong si Sara Duterte. Kaya sabi ko, matindi rin tong si Gadon, mga kababayan, ano? Yung mga pinagsisigawan niya kahapon tong si Senator Amy na sinabi, walang utak, wala kang utak. Wala kang utang na loob, walang ganun-ganun pa yung papalit mo, away pamilya. Dapat sinabi mo na lang, hindi in personal, wag hindi sa public. Sinira mo na yung trust ng taong bayan, mga ganun-ganun drama ni Gadon, mga kababayan. Tapos sabi niya na hindi daw wala daw panalo si Sara sa ano. Ay nako po, itong si Gadon matindi rin na amats nito, mga kababayan, no. Matindi din ang pagtatanggol nito kay BBM, may aso-aso din to. Askal. Naisip ko yun ito, naloko na, babagsak na ang administrasyon ng kapatid ko. Kaya, sali na naman siya. At sinasabi niya, hindi, adik yan, kaya palpak ang administrasyon, tinag mo itong babae ito. 2 years ago pa, 2 taon na yung isyong yan about addiction. Bakit hindi ka umimik noon? Yun. Kaya makikita na ang mga galaw niya pang sarili lang. Siya lang ang makikinabang. But having said that, hindi naman totoo rin na sasabihin nila, itong kapatid nito sinisira lang ba? Hindi rin. Kasi yung sinasabi niya naman na addict, matagal nang maraming nakakaalam. Marami na. At gaya ho na sinabi ko, ang pagtanggi ni Presidente Marcos Jr. na huwag magpasailalim sa hair follicle test. Ang nagpapatunay, tama man o mali, sa perception ng taong bayan na talagang ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng droga. Madali sabi, ikaw ang may dahilan. Ikaw ang lumikha ng problema mo ngayon. Pareho din ng problema mo ngayon sa flood control project, pinakitang gilas mo, sarili mo na ikaw ang nag-i-extort. And yet, gaya ng sinabi ko, hindi kayo makakatakas sa pananagutan sapagkat bilang presidente ng bansa, ikaw ang lumikha ng budget, ang mga kaalyado mo ang gumawa ng mga kalokohan, ibinalik ang budget sa iyo, nakita mo ng may kalokohan, pinirmahan mo. Pinirmahan mo pa rin. Ako po, Diyos ko po. Kaya Hindi. may problema ka talaga. Insertions. Pagkatapos, yung pang mga kaalyado mo, isa-isang tinuturo ka ngayon. So, kaya hindi po totoo na itong mga nagpo-protesta ay nagdi-destabilize o niyayanit ang gobyerno, sinisira ang gobyerno, gustong pabagsakin. Hindi. Ang nagpapabagsak ay kayo rin, ang mga nasa pamahalaan, sapagkat lumikha kayo ng mga kalakaran na siyang nagiging pundasyon, nagiging batayan ng pag-alsa ng taong bayan. Sapagkat yan naman kanilang pagpupunta sa kalsada, kanilang pananawagan, pati ang tinatawag na Marcos resign, malis na kayo dyan. That's bahagi yan ng freedom of speech and of expression. Ang malawakang mga rally sa pagpunta sa kalsada ay bahagi yan ng freedom of peaceable assembly to express legitimate grievances against the government. Kasama yan. Yes, tama po yan. At yan Legal yan, legal. ay pinuproteksyonan ng saligang batas. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin na nagdi-destabilize o kaya lumilikha sila ng kalakaran kung saan ang taong bayan Freedom. ay magre-revolusyon laban sa inyo. O kaya dinidemanda nyo na kung ano-ano, sedition dito, defamation dito, puro kayo demanda. Kayo ang gumawa ng inyong suliranin. Paano ngayon niya? Gusto niyo mong matapos? Sabi ko nga po sa inyo, kung akong presidente ng bansa, you're questioning my integrity, you're questioning whether or not I'm under the influence of drug, ay talaga magpapa-hair follicle test ako. Kung wala talaga akong tinatago. Tama. Pero kung may tinatago, talaga hindi ako papayag. Kasi mababalidate.
Eh sabi ko nga po, di ba, kahit ka pa under drug, eh marami na ala pa sa ilalim ng addiction sa droga. Si Obama, presidente ng bansa ng Estados Unidos noon. Si Trudeau, sila'y umamin lahat pero hindi na apektuhan ang kanilang pamamahala. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat hindi ka hahatulan ng taong bayan dahil ikaw ay naging biktima ng addiction sapagkat yan ay sakit eh. Mhm. Hahatulan Tama. ka batay sa iyong pamamalakad sa gobyerno, batay sa iyong paglabag sa saligang batas, o batay sa tagumpay na isinagawa mo dahil maganda ang programa mo. Doon ka susukatin, hindi sa pagkakadrug addict mo. Kung ikaw ay drug addict nga. Oh. Kung madaling sabi, napakadaling bigyan ng lunas, ng remedyo ang problema mo, Mr. President. Just do it. Isampal mo sa kanila ang katotohanan kung talagang ikaw ay Hindi adik. pag nagpa-drug, yung Kaya nga. test ka, eh makikita rin na negative. Mhm. O, di ba? O di, naging sinungaling lahat na naninira sa iyo, pati kapatid mo. O yan, ang aking pong pananaw dyan sa sitwasyon. Oh, mga PBBM, magpa-follicle test ka na kasi para malaman ng taong bayan kung healthy ka ba talaga na maging pangulo namin dito sa aming bansa na kung saan talagang nagkakamatindi yung problema sinapit ng ating bansa dito sa administrasyon mo. Dahil kung talagang hindi mo kaya, magpagamot ka muna, magparehab ka, wag mo nang ituloy yung iyong pagiging presidente dahil hindi madali humawak ng isang bansa. Hindi madali humawak ng isang bansa na kung ikaw ay addictus. Maapektuhan lang po yung mga taong, mga milyon-milyong Pilipinong umaasa sa iyo, na bumoto sa iyo. O hanggang dyan na lang ho muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood dito sa video na to. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang News That Matters and God bless.